Kumusta lang ho natin ang paghahanda naman po ng grupong Tindig Pilipinas ngayon pong EDSA 40. Si Ginoong Kiko Kino D, co-convener ng Tindig Pilipinas na sa ating linya. Sir Kiko Kino D, magandang umaga po sa inyo, Sir Kiko. Magandang umaga po. Sir Orly, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa panayam na ito, pero alam ko mukhang sa sobrang tindi at pagiging abala, hindi na yata na kayo mukhang hindi na yata kayo nakaidip ng mahaba-haba kagabi at ngayong umaga kinakailangan nyo gumising ng maaga. Marami ho bang mga nagpaiwating na ho na pagsuporta, pagpunta at maaari mga programang pinaghahanda po dyan sa People Power Monument po kayo magtitipon, ano po, ang Tindig Pilipinas? Tama po, People Power Monument po tayo. We're expecting po similar crowd noong November 30, pero dahil nga po special working holiday po ang Feb 25 ay handa naman po kami sa anumang sitwasyon. Kung mas maraming dadalo, kung mas konti, ready naman po tayo sa lahat. Okay, didirect ako na ho sa aking pinakapaksapo ng dahilan ng pagtawag po sa inyo. Kasi tuwing yan sa People Power naman, ito ang mainit na usapin eh. Yung ating pinaglaban noong 1986 hanggang ngayon 2026, andyan pa rin daw, korupsyon, pagmamalabis, pang-aabuso at kung ano-ano pang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtitipon-tipon noong February 22 to 25 ng taong 1986. Sa inyong grupo, lalo-talo na kayo, Sir Kiko, dala-dala nyo ang pangalan na isa sa naging dahilan ng ganyang pagtitipon. Ano ba yung dapat na ating alalahanin at ipaalala sa tuwi-tuwi na sa talagang pinakadiwa po ng People Power, Sir Kiko? Para sa akin po, nitong ika-4 pong anibersaryo, yung isang mahalagang tema po ay yung self-reflection po natin, no, pagninilay, no, na tama po kayo, yung mga demonyo na pinalayas natin dapat noong 1986, tila'y bumalik sila at mas malakas pa sila ngayon. Yung korupsyon, yung pang-aabuso sa karapatang pantao, at dapat nating panagutin yung mga guilty po dito, pero sa isang demokrasya na ito yung naibalik natin noong 1986, ang taong bayan ang may say dito sa bansa. Ang ibig sabihin, tayo yung responsible sa nangyayari dito. Kaya hindi natin pwedeng palagpasin na nagkaroon din tayo ng papel dito sa pagbabalik ng ganitong mga issue sa ating lipunan. So kailangan po nating mag-self-reflect. Saan po tayo nagkulang? Paano natin to hinayaan mangyari? At mas mahalaga po dito, kailangan din po nating alamin kung paano po tayo magiging parte ng solusyon. So yun po para sa akin yung tema ng People Power ngayon, yung personal sense of responsibility natin at yung commitment natin na maging parte ng solusyon, yung paggamit ng maayos dito sa kapangyarihan na naipanalo natin noong 1986. Yung binabanggit na evils of martial law, no, Sir Kiko, pero kung titingnan, ibang evil naman ang atin dapat pagtuunan po ng pansin, pero yung kapangyarihan na dapat maging matalino tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa pagpili ng mga mamumuno sa ating pamahalaan, yung ba ang dapat din natin pag people power na, Sir Kiko? So ako, isang mahalagang pamana ng People Power ay yung pagbalik ng demokrasya dito sa Pilipinas, at yung ginagaransya ito ng ating 1987 Constitution na regular po tayo magkakaroon ng mga halalan, at sa isang demokrasya, yung halalan din yung mekanismo natin kung paano natin nilalabanan yung korupsyon tuwing meron tayong aamoy na bahid ng korupsyon sa mga politiko natin. Hindi natin kailangang iantay yung korte upang magpasya dito, no. Pwede na natin silang isipa pagdating ng halalan. Alright. So sa People Power Monument, ini-expect nyo mga ilang libon dadalo ho dyan na meron ho bang pag-uusap para na rin hindi magkaroon ng, baka lang naman, baka hindi magkaintindihan yung mga nangangasiwa ng seguridad sa lugar, pati sa mga grupong magtitipon na mukhang hindi naman yata mangyayari, no, Sir Kiko? Yeah, peaceful naman po yung mga nakaraang Trillium Peso March po natin. So we expect na ganito rin naman po yung magiging daloy nitong araw. Yung expected number, again, similar to November 30 ang target po natin. Ang estimate po namin nun for the whole day nasa 20 to 30,000. Pero again, handa naman po tayo kung mas marami o mas konti, dahil mahirap ngang i-predict kasi ito yung unang Trillium Peso March na gagawin namin na sa isang working day. So yun po, handa naman po kami sa lahat ng sitwasyon. May marshals po kami na pwedeng tumulong sa mga dadalo to make sure na magiging smooth po
yung daloy ng ating mga gawain nitong araw. Mukhang wala naman yata tututol kung gawing holiday na talaga officially ang February 25, Sir Kiko. So baka nga by next year talaga maging holiday na ito. Sa inyong tingin, ano po? Well, hindi ko alam dahil talagang yung nasa poder ngayon sa Malacanang ay may malinaw na agenda laban sa people power. Pero kung ano man po yung mangyayari, I think tama naman po na dapat maging holiday po ulit. Naghain po ng ganitong panukalang batas si Representative Laila de Lima kahapon. May ibang mga grupo na mayroon din po silang similar na panukalang batas na hinain in the past few weeks, past few months. So sana mabigyan ng due course yung ganitong mga panukala. Yung nga lang ang reaction dalawang terminong merong Aquino, dapat naging holiday na yan. Anyway, it's all water under the bridge, Sir Kiko. Pwede pa naman ulit lahat, pwede may habol naman yan. Sir, maraming salamat and good luck po sa inyong aktibidad po dyan sa People Power Monument. Maraming salamat po. Making up for lost time nga po ng konti, pero committed pa rin po tayo sa laban natin. Maraming salamat sa mga nakikinig po ngayon. Thank you, sir. Thank you. Sir Kiko Aquino D, convener po ng Tindig Pilipinas, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.